May isang pamahiin sa lamay na hindi sinasabi ng malakas. Hindi ito tungkol sa bawal maligo o magwalis. Mas nakakatakot ang dahilan kung bakit hindi dapat iniiwan mag-isa ang patay. Dahil may mga gabi na kapag walang nagbabantay, may ibang pumapalit. Akala namin noon, kwento lang iyon ng matatanda. Hanggang sa mangyari iyon sa lamay ng tiyuhin ko. Ako si Mateo. Hindi ako naniniwala sa pamahiin dati. Lumaki ako sa pamilya na puno ng ganoong paniniwala. Bawal daw magwalis kapag may patay sa bahay. Bawal matuluan ng luha ang kabaong. Bawal mag-uwi ng pagkain. At bawal matulog sa lamay. Para sa akin noon, parang ritual lang iyon ng mga matatanda para masabing may respeto sila sa patay. Pero nagbago ang pananaw ko noong namatay ang tiyuhin kong si Renato. Hindi siya sikat sa pamilya. Tahimik lang siyang tao. Madalang magsalita. Madalas nakaupo lang sa may pintuan ng bahay nila habang naninigarilyo. Pero siya ang tipo ng tao na kapag dumaan ka, palagi siyang magtatanong ng simpleng, "Uuwi ka na? May trabaho ka bukas? Mag-ingat ka." Kaya nang bigla siyang atakihin sa puso, parang may kakaibang bigat sa buong pamilya. Ang lamay niya ginanap sa maliit nilang bahay, hindi sa funeral chapel, sa sala mismo. Nakatayo ang kabaong sa gitna, napapalibutan ng kandila at bulaklak na medyo nalalanta na bago pa man matapos ang unang gabi. May maliit na mesa sa gilid kung saan nakapatong ang termos ng kape, mga tasa at ilang plastik na lalagyan ng biskwit. Karaniwan na lamay, pero may isang bagay na kakaiba. Tahimik ang mga matatanda. Hindi yun yung normal na tahimik na pagod lang. Parang may inaabangan sila o may iniiwasan. Unang gabi ng lamay, maraming tao. Mga kapitbahay, kaibigan, kamag-anak na matagal nang hindi nagkikita. May naglalaro ng baraha sa labas. May nagkukwentuhan sa kusina. May umiiyak sa tabi ng kabaong. Normal. Pero napansin ko ang lola ko. Hindi siya lumalapit sa kabaong. Nakaupo lang siya sa sulok, hawak ang rosaryo. At paminsan-minsan ay tumitingin sa tiyuhin ko na parang may gustong kumpirmahin. Lumapit ako sa kanya. "La, okay ka lang?" Hindi siya sumagot agad. Tinitigan niya lang ako ng matagal bago siya bumulong. "May nagbabantay ba sa kabaong?" "Ha?" Hindi dapat iniiwan mag-isa ang patay. Napangiti ako. "La, maraming tao dito." Umiling siya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, may tumawag sa kanya mula sa kusina. At natapos doon ang usapan namin. Pangalawang gabi, mas kaunti na ang tao. Karaniwan naman talaga yon. Kapag tumatagal ang lamay, kumukonti ang bumibisita. Mga kamag-anak na lang ang natitira. Bandang 2:00 ng madaling araw, halos lahat tulog na. May nakahiga sa sofa, may nakasandal sa dingding, may natutulog sa monoblock na upuan. Ako at ang pinsan kong si Joel ang gising. Nagkakape kami sa labas ng bahay. Tahimik ang kalsada. Tanging ilaw lang ng bahay ang nagbibigay liwanag sa paligid. "Pare," sabi ni Joel. "Narinig mo na ba yung pamahiin na bawal matulog lahat kapag may patay?" "Lahat naman ng pamahiin narinig ko na." "Hindi, seryoso." Tinuro niya ang loob ng bahay.
Dapat daw may gising palagi. Kasi kapag walang nagbabantay, may ibang pumapalit. Natawa ako. Multo? Umiling siya. Hindi daw. Ano? Hindi siya sumagot agad. Sumilip lang siya sa loob ng bahay. Tinanong ko yan dati kay Lola. Ang sabi niya, hindi daw multo. Kung hindi multo, ano? Hindi niya sinabi. Bandang 3:00, naubos ang kape namin. Pumasok ako sa bahay para kumuha pa. Tahimik sa loob, mahina ang ilaw. Amoy kandila at bulaklak ang hangin. Dahan-dahan akong lumapit sa mesa at doon ko napansin may nakaupo sa tabi ng kabaong. Akala ko una si Mama, pero mali. Matangkad ang taong yon at nakatalikod. Nakaupo lang siya sa monoblock chair, nakatingin sa tiyuhin ko. Kuya? Sabi ko. Hindi siya gumalaw. Lumapit pa ako ng konti. At doon ko napansin ang kakaiba. Hindi siya kamag-anak namin. Hindi ko siya kilala. Nakaitim siyang jacket kahit mainit. At hindi ko makita ang mukha niya dahil nakayuko siya. Pasensya na, sabi ko. Kamag-anak ka po ba? Hindi siya sumagot. Hindi rin siya gumalaw. Akala ko natutulog, pero may kakaiba. Ang katawan niya hindi gumagalaw kahit konti. Walang paghinga nakita sa balikat. Wala. Para siyang estatwa. Biglang nagsalita si Joel mula sa likod ko. Uy, may kape pa ba? Paglingon ko sa kanya, 1 segundo lang. Pero nang tumingin ulit ako sa upuan, wala nang lalaki. Walang tunog ng paglakad, walang bukas na pinto. Parang wala talagang umupo doon. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kamag-anak namin. May bisita ba kagabi na nakaitim na jacket? Lahat sila umiling. Wala raw. Kahit ang mga kapitbahay, wala rin daw silang nakita. Sinabi ko kay Lola ang nakita ko. Tahimik siya ng ilang segundo. Pagkatapos ay tinanong niya ako ng isang bagay na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Anong oras mo siya nakita? Mga 3:00. Napapikit siya. At may gising ba sa tabi ng kabaong bago ka pumasok? Napaisip ako. Wala. Lahat tulog. Ako lang ang gising sa labas at si Joel. Walang nagbabantay sa kabaong ng ilang minuto. At doon ko naalala ang sinabi ni Joel. Kapag walang nagbabantay, may ibang pumapalit. Ikatlong gabi, huling gabi bago ilibing ang tiyuhin ko. Mas tahimik ang lamay. Mas mabigat ang pakiramdam ng bahay. Ang lola ko hindi na umalis sa tabi ng kabaong. Kahit anong pilit namin na magpahinga siya, ayaw niya. Bandang 2:00, lumapit ako sa kanya. La, matulog ka muna. Ako na magbabantay. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ko. Huwag mong iiwan. Hindi po. Kapag may lumapit, tawagin mo ako agad. Bakit? Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa tiyuhin ko sa loob ng kabaong. Parang may hinihintay siyang mangyari. 3:00 ulit, tahimik, lahat tulog. Ako lang ang gising sa sala. Nakaupo ako sa monoblock chair sa tabi ng kabaong. Nakatingin sa mukha ng tiyuhin ko. At doon ko naalala ang isa pang pamahiin.
Bawal daw titigan ng matagal ang muka ng patay. Dahil may pagkakataon daw na may gumagalaw. Natawa ako sa sarili ko. Pero kahit ganoon, umiwas ako ng tingin. Hanggang sa may narinig akong tunog. Mahina, parang upuan na gumalaw. Pagtingin ko sa tapat ko, may isa pang monoblock chair na dahan-dahang gumagalaw. Parang may kakaupo lang, pero walang tao. Hindi ako gumalaw, hindi ako nagsalita. Pero ramdam ko na may nakatingin sa akin. Hindi mula sa pinto, hindi mula sa bintana, mula sa upuan sa harap ko. At dahan-dahan, umangat ang takip ng kabaong. Hindi malaki, konting galaw lang. Sapat para makita ko ang muka ng tiyuhin ko. At doon ko napansin, hindi na siya nakapikit. Nakatingin siya sa harap. Eksakto sa upuan na walang tao. Parang may kausap. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Lumabas ang lola ko. "Tumayo ka!" Sigaw niya. Agad akong tumayo. Lumapit siya sa kabaong at sinara ang takip. Pagkatapos ay tumingin siya sa upuan sa tapat ko. Matagal. Parang may tinititigan siya. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. "Hindi ka namin kasama." Tahimik ang sala, pero ramdam ko na may umalis. Hindi ko alam paano ko yun nalaman, pero parang may presensyang nawala. Kinabukasan, inilibing ang tiyuhin ko. Akala ko tapos ng lahat. Pero habang papalabas kami ng sementeryo, may matandang lalaki na nagbabantay sa gate na tumingin sa akin. "Galing kayo sa Lamay?" "Opo." "3 gabi ba?" "Opo." Tumango siya. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na nagpatigil sa paglakad ko. "May sumabay ba?" Nanlamig ako. "Ha?" Ngumiti siya ng konti. "Pamahiin lang." Pagkatapos ay naglakad na siya palayo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nakita ko. Hindi ko alam kung sino ang lalaking nakaitim na jacket. Hindi ko alam kung bakit namulat ang mata ng tiyuhin ko. Pero may isang bagay akong alam. Simula noon, kapag may lamay sa pamilya, hindi ko hinahayaang mawala ng bantay ang kabaong. Kahit 1 minuto. Dahil kung totoo ang sinabi ng lola ko, hindi lahat ng dumadating sa lamay ay gustong magbigay ng respeto. May ilan na naghahanap lang ng katawan na pwedeng samahan pa uwi. At ang mas nakakatakot, minsan hindi sila umaalis kapag natapos ng lamay. Minsan, sumasama sila sa mga nagbabantay.